Shalom. Shalom sa pinagpalang araw ng Huwebes sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa ko Katoliko, at sa lahat ng mga separated brethren natin na from time to time ay nakikisalamuha dito sa atin, sa ating live, ang Catholic Daily Bible Reading na tinatawag din nating Preaching in the Wilderness series, sapagkat kahit napakalawak nitong TikTok ay you cannot expect na may manunood or makikinig sa atin. That is why tinatawag natin itong Preaching in the Wilderness series. At yung background ko is yung cover page front cover ng Ignatius Catholic Study Bible ng Old and New Testament. Ito yung bagong labas ngayon na Biblia. Kung bibili ka raw sa Amazon, medyo mura lang, pero mga 2 weeks. It takes 2 weeks bago darating. Pero free shipping daw, mga 4,500. Pero kung sa St. Paul naman is 5,000 daw. Pero sa Lazada, Shopee, minsan umaabot ng 7,000 to 8,000. So siguro pwede na yung pagpilian yung Shopee, St. Paul Bookstore, or dili kaya doon sa Amazon. O di kaya pwede rin doon sa Green Hills, sa Tutos Toos. Mabibili natin itong Ignatius Catholic Study Bible, yung New Revised Edition. Pinagsikapan itong mabuo ni na Dr. Scott Hahn, isang dating Presbyterian minister o converted to the Catholic Church. So, ayan. Kung meron man akong pangarap na Biblia, iyan po yun. Hindi iPhone. Bible muna. Bible. Okay. So, isang ligtas na araw sa ating lahat. Nawa, patuloy tayong gabayan at patnubayan ng Panginoon sa ating araw-araw ng bumuhay. Ligtas na tayo sa mga mabibigat na mga pagsubok at sa mga malulubang karamdaman. At iligtas niya rin tayo, nawa tayo sa mga bagay beyond our control. So, the Gospel of today is taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 11, verses 11 to 15. Glory to you, Lord. Amen, I say to you, among those born of women, there has been none greater than John the Baptist. Yet the least in the kingdom of heaven is greater than he. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent are taking it by force. All the prophets and law prophesied up to the time of John. And if you are willing to accept it, he is Elijah, the one who is to come. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, sinasabi ng Panginoon na dito sa Ebanghelyo, pinapakilala niya si Juan na kung meron mang ipinanganak ng isang babae, wala nang iba pang dakila kay Juan. Pero may pasubali din ang Panginoon na yet the least in the kingdom of heaven is greater than he. So yun yung sinasabi ng Panginoon. Kasi bakit sinabi ng Panginoon na walang makahigit na dakila kay Juan? Baka sapagkat kung titingnan natin, ang lahat ng mga propeta, mga kapatid, they all prophesied about the Lord Jesus Christ. Yet, hindi sila nakakita sa Panginoon. Unlike kay Juan, yung pinrophesy niya doon sa wilderness, so yung preaching niya in the wilderness, ay nakita niya ng mukhaan ang Panginoong Jesucristo. So kaya siya maituturing na dakila. At siya rin yung inihula na tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Mababasa natin yan sa aklat ni
ni Propeta Isaias, at saka itong binanggit ng Panginoon na He is the Elijah to come, na makikita din natin sa aklat ng Malakias, mga kapatid. So, dakila talaga si Juan among the prophets. Kasi nagsalita lang sila sa patungkol sa pagdating ng Mesiyas, sa pagdating ng tagapagligtas na binanggit ng Diyos even after the fall of man doon sa Garden of Eden, di ba? Na-announce na kaagad doon yung tinatawag na proto-evangelium or the first gospel or the first good news na pababasa natin sa Genesis chapter 3 verse 15. And then, after that, makikita natin na tuloy-tuloy na kung babasahin natin yung mga aklat ng mga propeta, ay makikita natin na it's either na explicit and implied or tahasan na malinaw na sinasabi na may darating na tagapagligtas. So then, later on, si Juan ay inihula na may darating na mauna sa Panginoon. At yun nga, nung nagngangaral si Juan doon sa ilang, ay nakita niya mismo ng mukhaan ang Panginoon Kristo. That is why he is being considered as the greatest among the prophets, among the born of the women. Kasi, birin mo, mautusan ka lang. Halimbawa, tayo mautusan lang na, halimbawa, utusan tayo ng presidente na magiging forerunner tayo. Pupunta tayo sa, halimbawa, pupunta siya sa, dito sa Pasig. Halimbawa, pupunta siya sa Pasig. Ikaw yung advance party na mag-inform doon sa taga-city government na darating yung presidente. Di ba? Napakalaking honor yun, mga kapatid. So much more, si St. John the Baptist, na kung saan siya yung nag-announce ng pagdating ng Panginoon Kristo at siya yung naghanda ng daraanan ng Panginoon na merong darating. Na nung nangangaral na siya doon sa Jordan River, sabi niya, ang darating na kasunod ko ay hindi man lamang ako karapat-dapat kahit magtanggal ng kanyang sandalyas. Di ba? And then later on, sinabi rin ni John, sabi niya, ako ay maitaas at ako ay mababa at siya ay maitaas. I must be decreased and he must increase. Di ba? Doon sa aklat ni St. John. Hanapin natin. So, yan yung sinabi ni Juan. So, that is why, sinasabi ng Panginoong Kristo na napakadakila ni Juan, mga kapatid. Okay, sabi rito. Okay. Sa John chapter 3, verse 30, sinabi ni Juan, he must increase and I must decrease. So, sabi niya, may darating na kasunod ko na kahit magtanggal na sandalyas ay hindi siya karapat-dapat. And then, he must increase, I must decrease. Yan. So, talagang makukonsider natin na sa kahit sa ating pananaw, makukonsider natin na dakila talaga si Juan. Kasi yung pinatutuhanan niya, nakita niya mismo. Unlike yung ibang mga propeta, nagpatutuo lang sila na there is someone who will come, pero hindi nila nakita. Unlike si Juan. At dito nga, mga kapatid, sa Matthew chapter 11, sabi rito, pero, yung the list in the kingdom of heaven is greater than he. Yung list na tinatawag dito is yung mga taong mapagpakumbaba, mga taong aba, mga taong walang ipinagmamalaki, mga kapatid, kundi ang Diyos. Sabi niya, mas dakila pa sa kanya. Okay? So, ibig sabihin, at makikita natin si Juan na hindi siya nagiging dakila because of his degree, because of his position. Kasi makita natin nung namuhay si Juan ng simple, di ba?
namuhay siya sa ilang balang at pulot-pukyutan yung kanyang kinakain, yung kanyang damit is balat ng hayop, di ba? Napakasimple yung kanyang pamumuhay. So, ibig sabihin, if we wanted to be great, mga kapatid, if we wanted to be great in the sight of God, tingnan natin si Juan. Ibig sabihin, yung walang inaasahan kundi ang Diyos, simple, yan. Pero sa atin, wala nang simple ngayon. Pero maipapakita natin yung sa kababaang loob, mga kapatid. Ibig sabihin, sinasabi rin ng Panginoon yung Jesucristo, di ba? Sa Mark chapter 10, verse 45, ang dakila, sabi niya doon sa, ang example sa dakila, punta natin, kapatid. Kasi iba niya, nagtalo-talo yung mga alagad kung sino yung dakila sa kanila. Because pupunta na sila sa Jerusalem, they are thinking that the Lord Jesus Christ will establish His kingdom in Jerusalem. Kaya nagtalo-talo na sila kung sino yung dakila sa kanila. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi niya rito, whoever wishes to be first among you will be the slave of all. Sa verse 44 yon. For the Son of Man did not come to serve, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Okay? Sa verse 43, sabi niya, sa verse 42 muna, basahin na, atrasan natin. Jesus summoned them and said to them, you know that those who are recognized as rulers over the Gentiles, lord it over them, and their great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant. So, ibig sabihin, to be great in the sight of God, we must a servant. Serving. Di pa ako sinabing servant. Serving, nagsiserve, naglilingkod. Hindi pinaglilingkuran. Magiging dakila rin tayo. Katulad ni Juan, kung sa paningin ng Diyos, kung andun yung paglilingkod natin, andun yung kababaan natin. Di ba? Binanggit din yan sa Luke 14 verse 12 na ang nagpapakababa, ang nagpapamakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So that is, yan yung to be the greatest, to be great in the sight of the Lord. Yun yung pamantayan ng Panginoon. Of course, sa ating mga tao, sa ating mga tao, iba yung pamantayan natin. Pero ang pamantayan ng Panginoon ng pagiging dakila is yung mga taong nagpapakababa at naglilingkod. Di ba? Ito sabi nito sa Luke 14 yata yun. Luke 14 verse 12. Ang sabi rito, okay. Hindi sa Luke 14 verse 12. Okay. Verse 11, sabi niya, Luke chapter 14, verse 11, for everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. So, in the sight of the Lord, greatness is not a matter of ano yung nagagawa natin, ano yung degree natin, ano yung position natin. Pero yung kadakilaan na nakikita ng Panginoon is yung kadakilaan na marunong tayong magpakumbaga at marunong tayong magdepende sa Diyos. Hindi sa sarili nating lakas o sa sarili nating karunungan. Di ba nabanggit na rin natin noong nakalipas na araw? Na Proverbs 3, 5, and 6 nabanggit natin na trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Di ba? So, yun yung kadakilaan na nakikita ng Panginoon. At makikita naman natin, mapapatunayan naman natin yan, na ganun ang standard ng Panginoon. Di ba? Makikita naman natin sa Beatitude. Di ba? Mapalad. Sino ba yung mga mapapalad? Di ba? Those who are nothing to boast. Yun yung mga taong mapapalad. Kasi ang dependent nila sa Diyos.
ikaw ang dependent mo sa Diyos, may santo lang, may santo ng ganyan, nagsabi ng ganyan. Kung ang Diyos ay nasa iyo, you have everything. Di ba? You have everything. Kayo kayamanan nyo, may pagmamalaki nyo, in an instance that can be banished. Yung kagandahan mo or whatsoever na meron ka, ang ipinagmamalaki mo, ang sa iyo, ang ipinagmamalaki mo, ay ang Diyos lamang. Di ba? Ang Diyos, hindi siya mawawala katulad ng mga meron tayo in an instance that can be banished, di ba mga kapatid? Pero kapag ang tiwala mo ay nasa Diyos, ikaw ay mananatili, ikaw ay matatag. Di ba? May relation din yan doon sa sinasabi doon sa Matthew chapter 7, verse 24 to the following verses. Na kapag nakikinig ka sa salita ng Diyos, ay para kang taong nagtayo ng iyong sambahayan sa isang ibabaw ng bato. Pero kung hindi ka naman nakikinig, para ka rin nagtayo ng iyong bahay sa ibabaw ng buhanginan. Diba? There is a relationship to it na ang kababaang loob na tila sa tingin ng tao is weakness. Sa human standard, mga kapatid, sa human standard, yung humility, yung meekness is weakness sa mga tao sa sanlibutan. Ay, weak. Ganun. Weak yan. Pag nakita nila na parang nagpaparaya ka, humble ka, sa paningin ng tao, that is weakness. Nagpapatawad ka, that is weakness. But sa tingin ng Diyos, that is greatness, mga kapatid. Okay? That is greatness. Diba? Hindi dapat tayo nag-after sa human opinion. Dapat mas after tayo sa kung ano yung masasabi sa atin ng Panginoon. At ito si Juan, pinatotohanan ng ating Panginoong Kristo na dakila siya. Pero kung merong mga tao na least, pag sinabing least, mga mabababa, mga humble, is magiging higit na dakila kay Juan. You see? Okay. So therefore, if we wanted to be great in the sight of God, we will have to strive to be like John. We need to be the least among. Pag sinasabing we need to be like a servant. A servant is serving. Yun yung binanggitan natin kanina sa Mark chapter 10 verses 42 to 45. Na ang kadakilaan sa paningin ng Diyos is yung mga taong yung mga taong naglilingkod at hindi yung mga pinaglilingkuran. Kaya nga kung titingnan natin, yung beatitude sa Matthew chapter 5, di ba? Kakaiba. Kung sa mundo, hindi ganun. Pero alam natin mga kapatid, remember, na ang pamantayan ng Diyos ay hindi katulad ng pamantayan ng tao. At ito nga, pinapakita ng Panginoon, ang greatness is to be least among. Di ba? Ayun yung greatness sa paningin ng Panginoon. Dakila. Okay, balikan natin. Matthew 11, tapos ito mga kapatid. So, ang makikita na natin ng aral na if we wanted to be great, then let us strive to be like John. Let us strive to be humble. Let us strive to be the least among all. Yung wala kang ipinagmamalaki, kundi ang Diyos lamang. Yung recognition natin na meron dito sa Bible kung meron mang magmalaki, ang ikanyang ipagmamalaki ay ang Diyos. Hanapin natin mga matida. Okay.
2 Corinthians chapter 10 verses 17 to 18, mga kapatid. Okay? Basahin natin mga kapatid, ha? 2 Corinthians chapter 10 verses 17 to 18. So, kung meron man tayong ipagmalaki, iyon ay ang Diyos. 2 Corinthians, sige, tandaan niyo po sa Bible niya. Bakit? Kung ipagmalaki mo ang Diyos, God bless you, contemplative soul. Kung gusto mo, kung ipagmalaki mo ang Diyos, you have everything because God owns everything. Ngayon kung ikaw pag nagmamalaki mo yung kayamanan lang, kagandahan mo, that can be vanished in an instant, in a wink of an eye, in a blink of an eye. Okay. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 10, verses 17 to 18. Buksan niyo po sa Bible niyo, mga kapatid. Okay, ito sabi. 17 to 18. Sabi rito. Whoever boasts should boast in the Lord. For it is not the one who recommends himself who is approved, but the one whom the Lord recommends. Itong verse na ito, very related din ngayon sa binasa nating ebanghelyo, mga kapatid. Okay? Si Juan, pinatutuhanan ng Panginoon. Okay? Ito ay relate to sa ating pananampalataya, mga kapatid. Singit natin. Pero we will not take much longer kasi marami pa tayong gagawin. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 10 verses 17 to 18. Sabi dito, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong mali pala. 2 Corinthians chapter 10. I-bookmark nyo, tandaan nyo sa Bible nyo, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 10 verses 17 to 18. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ibig magmapuri nino man, ang Panginoon ang kanyang ipagmapuri. You see? 2 Corinthians chapter 10, 17 to 18. Ang pinaparangalan ng Diyos ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. See? Kung meron tayong ipagmalaki, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga inuumpisahan ko na minimemorize yung Psalm 115. Noong last Saturday, merong natural kapag i-appreciate ka, yun yung sinasabi ko, Psalm 115. Ay yung sinasabi dun sa non nobis domini. Okay? Sabi dun sa non nobis domini, Psalm 115. Ito sa Latin Vulgate, non nobis domini. Okay. Sa 115 verse 1, non nobis domini. Not to us, Lord, not to us. Ibig sabihin, kapag meron kang accomplishment, it always balik lagi sa Panginoon yung kapurihan. Hindi natin ariin natin. At ito yung kinukuha ngayon ng Panginoon na si Juan, mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo. Ito lagi ko itong noong pinrophesy si Juan na merong darating na maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Actually, wala pang pinangalanan. Walang pangalan na ito darating siya, ganito, ganyan. Wala. Basta meron lang sinabi na darating. Pero, dito, mga kapatid, sa Matthew chapter 11 to 15, makikita natin na si Juan ay kinilala ng Panginoon na siya yung Elijah to come. Kasi kung babasahin niyo sa Malakias, mga kapatid, makikita natin dyan na ang mga Hudyo naghihintay bago dumating ang Mesiyas
dapat babalik si Elijah. Kasi si Elijah, kung babalikan natin doon sa Old Testament, he was taken up to heaven with a chariot of fire. Kaya they are expecting na babalik uli si Elijah. At yan ay mababasa natin doon sa Aklat ni Malakias. Basahin niyo po doon, may sila naman yung Aklat ni Malakias. Makikita niyo doon. At dito, pinatutuhanan ng Panginoon na si Juan ang siyang Elijah to come. Okay? Kaya nga, si Juan, kung titingnan natin mga kapatid, andun yung humility niya. Nung tinanong niya, ikaw na ba ang Mesiyas? Hindi. Bagos ang sagot ni Juan, ako ang tinig na sumisigaw sa ilang. Di ba? Ako ang tinig na sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Hindi siya hindi siya nag-self-proclaim. Ako yung hinihula. Ako yung hinihula na maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Hindi niya indirect yung kanya. Basta kinote niya lang na ang about doon sa aklat ni Propeta Isaias. Hindi siya nag-self-proclaim, mga kapatid. Bagkus, ang nagpatutuo sa kanya na legit siya, ang Panginoong Hesukristo. Dito makita na, Matthew 11, kung He is the Elijah, who is to come? Pinatutuhanan ng Panginoon. Kino-confirm ng Panginoon that John is the one foretold in the Old Testament 700 years ago, more than 700 years ago. Na darating para ihanda ang daraanan ng Panginoon. And He is the Elijah to come. So therefore, hindi na dapat sila mag-expect ng Elijah na babalik. Kasi bumalik nga si Elijah in the person of John. Ang inutusan si John. Ahead ng 6 months sa Panginoon. Di ba? Kaya nga nung pumunta si Mama Mary sa bahay ni Elizabeth, nagtatalon si John sa kanyang sinapupunan. Kaya nga nag-exclaim si Elizabeth, "Who am I that the mother of my Adonai come to me?" Nung narinig ko ang iyong pagbati, nagtatalon sa aking sinapupunan ang sanggol. Tuwang-tuwa si John. In his 6 months old. Nang narinig niya na pumunta ang nanay ng Panginoon, kasama ang Panginoon sa sinapupunan, doon sa kanilang bahay. See? So, St. John, mga kapatid, hindi siya self-proclaimed, pinatutuhanan siya ng Panginoon. Ngayon, paano natin yan? Paano natin yan i-relate ngayon? Because there are so many people na ngayon, marami pong mga self-proclaimed, mga kapatid. Kiniklaim nila yung mga certain verses sa Bible. Pero, wala namang nagpatutuo sa kanila na para sa kanila yun. Si Basto Lorbe. Bading. Sino Bading? Okay. Bading daw, sabi ni Basto Lorbe. Bading. So, walang nagpapatutuo sa kanila, unlike si St. John. Ngayon, kung meron mang dumarating na nagpapatutuo para sa sarili nila, sino ngayon magko-confirm sa kanila that they are genuine, they are legit? By claiming certain verses in the Bible? Everyone can do that, even me. Pero sino yung mag-attest sa atin? Sino yung mag-attest sa atin? Sino yung magko-confirm na sinugo tayo ng Panginoon? Di ba? Wala na po. Wala na. Ang Panginoon Kristo, kinonfirm niya si John that he is the voice, that he is the Elijah to come. But those who are claiming na certain verses in the Bible, na sugo daw sila, propeta daw sila, anghel daw sila, kinausap daw sila ng Panginoon, dapat hindi natin tanggapin yan, mga kapatid.
wala na pong magpatutuo sa kanila. Each and every one of us can claim certain verses in the Bible. I-appropriate natin sa ating sarili. Pero sino yung magpatutuo sa atin na tayo yun? Mga kapatid, bagkos, nagsabi ang Panginoong Jesucristo sa mga eschatological things, sa mga darating sa mga huling panahon, na pinag-iingat niya na tayo. Yan. Lagi ko sinasabi ito, pinag-iingat niya na tayo. Saan? Sa mga darating na mga bulaang propeta na magdadala ng kanyang pangalan. Okay? Ang Matthew 24, mga kapatid, kung babasahin niyo yan, ang mga sinaysay dyan ng Panginoon is patungkol sa mga bagay sa mga huling araw, sa mga huling panahon. At kung titingnan natin, isa dyan sa babala ng Panginoon, okay, isa dyan sa babala ng Panginoon is yung pagdating ng mga bulaang propeta. Try to imagine, prior pa man dumating itong mga nakikita natin sa kasalukuyan ng mga self-proclaimed, the Lord has foretold us already, that already. Okay? Sabi dito sa Matthew 24:11, mga kapatid, ito yung babala sa atin ng Panginoon. This was before the Lord Jesus Christ been crucified. Inihula niya na, or sinabi niya na. Hinula niya na masisira yung Jerusalem. Nangyari AD 70. At sinabi niya dito na maraming darating ito, sabi niya, mga kapatid. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang marami. You see? Marami na ngayon nagpapakilala. Baka hindi nyo lang batid. Ang dami na po, mga kapatid. Diba? Meron na tayong narinig. Appointed son siya. Alam mo yung appointed son? In short, sa ibang kahulugan is anointed. Pag sinabing appointed, anointed, pinili ka. Pag sinabing pinili ka, Messiah. Kristo. In short, in Englishized lang, Englishized word lang. Appointed. Pero ang synonym pa rin yan ng anointed and Messiah. See? Kaso lang, ang problema ngayon, nakakulong. Diba? Meron na pong mga kapatid na nagpapakilala na sila yung Espiritu Santo. Alam niyo ba yun? Meron nagpakilala na anghel, sugo. Merong nagpakilala na kinausap sila ng anghel. May dalawa akong alam. At nakapag-produce ng libro. Dalawa yan. Isa sa US, isa sa Middle East. You see, imagine, 600 years pa lang, or before pa man dumating sila, sinabi na ng Panginoon. Ito yung patutuo ng Panginoon. At wala na siyang pinatutuhanan na darating na katulad ni St. John na pinatutuhanan niya. Ano sabi dito? Maraming magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Sino yung mga maraming darating? Okay. Sino ba yung mga dumating? At kailan ba sila dumating? Okay. Check nyo. Kahit yung sekta na kinakaaniban nyo ngayon. Mga kapatid. And then, sa verse 24, ito pa. Sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilag-gilalas na kababalagan upang iligaw kung maari pati ang mga hinirang ng Diyos. So, i-convince ka nila dun sa pamagitan ng mga signs and wonders para maligaw ka.
You see? Wala na pong magpatotoo sa kanila. Kahit mag-angkinin pa nila yung buong Biblia na sila daw yun. Sino nagko-confirm sa inyo? Wala. Si St. John, kinonfirm siya ng Panginoong Kristo. Kaya nga mga kapatid, doon sinasabi sa Matthew 24:11, saka Matthew 24:24, isang babala ng Panginoon. Kaya nga, kung babasahin natin, kahit si San Pablo, nagpatotoo din doon sa Galatians chapter 1, verse 6-8 na kahit anghel man, kahit kami, o anghel man ang dumating sa inyo na mangharal sa inyo, na salungat sa aral na tinanggap na ninyo, pakasumpain siya. You see? Ibig sabihin, may aral na tayong tinanggap. Ibig sabihin, ang aral na tinanggap na ito, noon pang una, mula sa Panginoong Kristo, sa mga alagad, na hanggang ay yun pa rin yung pinanghahawakan natin. Pero kung ang kinakaaniban mo na grupo is yung 1914, 1830, 15, 17. Anong aral na meron sila, na tinanggap, na meron sila? Kaya nga, very, very strong yung word ni St. Paul sa Galatians chapter 1, verse 6-8. Basahin niyo mga kapatid, tingnan niyo dyan. At kaya nga pagdating dun sa kay si St. John, may babala din siya patungkol doon. Kaya nga ito ang sabi ni St. John. Sa 2 John, mga kapatid, verse 7. Okay. At ito rin yung babala niya. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo na naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikrista. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang ganipala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito ay hindi pinanahanan ng Diyos. Sino mang manatili sa turo ni Kristo ay pinanahanan ng Ama at ng Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Yan yung babala ng mga kapatid. Kaya nga may sinabi rin ng Panginoon doon sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, di ba? Hold fast to the traditions that were handed down to you, either by word or by oral. No. Sinong simbahan meron yan? Tayo. That is why meron tayong mga katuruan ng mga sinaunang mga apostol that until now nape-preserve natin, mga kapatid. Yung mga separated brethren natin, ano sila? Sola Scriptura. Paano kung hindi natin na-canonize ng simbahang Katoliko na compile ang Bible noong 4th century? Paano sila? Paano kung ang canon hindi didetermine ang simbahan ng canon of Scripture ng 4th century? Di ba? Siguro baka may kanya-kanya silang canon. Lista ng mga aklat ng Biblia. Although sa atin, ang canon ng Scripture natin is 73. But later on, tinanggal ng mga Protestante yung 7. At tayo pa yung pinaparatangan, lalo tayo doon nagdagdag. Yung ebidensya niyan, mga kapatid, the original na 1611 na King James Bible is merong 73. May ebidensya po yan. Nakapreserve po yan. Ang original na unang nalimbag na 1611 na King James Version, merong 73 books. Ngayon ang ginawa nila, 66 na lang. Tinanggal yung 7. You see? Okay. So, mga kapatid, yun yung sinasabi natin na ang Panginoon, pinatutuhanan niya si Juan at sinasabi rin ng Panginoon na if we wanted to be great in the eyes of God, kasi sinasabi niya that John is greater
Pero kung magiging least or magiging mababa tayo, is mas higitan pa rin natin si Juan, mga kapatid. So yun yung sinasabi ng Paul. At the same time, ang Panginoon, pinatutuhanan niya si Juan na siya yung darating. At binanggit din natin na yung mga separated brethren natin ngayon na dumating na self-proclaimed, nagpapakilala na apostol, nagpapakilala na propeta, sugo, pero wala naman silang katibayan. Claim lang sila ng claim. Parang walang pagkakaiba yan sa nag-claim ka ng lupa, pero wala ka naman katibayan. Diba? Hindi kailangan, pag mag-claim ka, may katibayan. May magpatotoo. Si Juan, ang Panginoon mismo nagpatotoo. So yun mga kapatid. So, for us not to be lead astray, lalo na ngayon sa panahon natin ngayon, sa dami-dami na ng mga sekta at denominasyon, mga kapatid, is dapat doon tayo sa kung saan ang Panginoon sa Kristo at kung saan sa simbahan na ang unang pinuno ng simbahan ay si San Pedro. So kung ang simbahan mo ay, yun nga palagi ko yung ulit-ulit, hindi si San Pedro yung kauna-unahang leader na pinagkatiwalaan ng Panginoon, then you're not anymore in connection sa mga apostol. Aining, good morning. Okay? So, sana yun maintindihan natin mga kapatid. Okay? Kaya nga mismo ito lagi natin inuulit-ulit kasi lagi naman ito inuulit-ulit. Ito yung pagkakataon natin na masagot din kasi nire-relate natin sa Ebanghelyo ngayon na ang Panginoon sa Kristo, pinatotohanan niya si Juan, kaya na-relate natin at naipapasok natin itong mga bagay nito patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Kaya nga mga kapatid, alam niyo, ito baka hindi natin, ako hindi ko rin napansin to noon eh. Nakailang beses na ako magbasa ng Bible. Hindi naman sa pagmamalaki, kaso lang natural kung magiging matapat ka lang sa pagbasa ng Bible, natural. Kaya nga, yung background ko yan, yung gusto kong Bible na bilhin eh. Bago pa totally pumuti yung buko eh. Ignatius Bible, yung background, yung cover ng Ignatius Bible. Hindi ko rin ito napansin noon. Nakailang beses, sabi ko nga sa inyo, nakailang beses na rin akong basa ng Bible eh. Dami kong version ng Bible dito sa bahay. Yung iba nga pinamigay ko na eh. Okay, sabi dito, pinamamanay ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo ibig sabihin, meron na tayong tinanggap na aral. Hindi bago. Dati pa meron na. Okay? Di ba na? Nabanggit na rin natin kanina, 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Iwasan ninyo sila. Ang gayong mga tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. So you see, matamis na pangungusap, magaling magsalita, naliligaw nila maraming Katoliko. Isamantala, we were warned already by the Lord Jesus Christ na mag-ingat tayo. Huwag tayong sumunod sa kanila. Kaya, huwag tayong hahanga sa mga tao na mag-angkin ng verse, nasa Bible kami. I-challenge mo. Nasa Bible kami. Mag-quote siya ng Bible. Halimbawa, katulad nung hapon, si Mia, 2 araw na magkasunod, si Mia, halimbawa, i-quote nila yung 1 Timothy chapter 3, verse 15. 1 Corinthians chapter 11, verse 2. At meron pa doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9. I-challenge natin.
yung mga binanggit nila ng mga talata, na inaangkin nila ang talata, that was written in the first century. Ang tanong, naroon na ba yung leader nyo nung panahon na yon at sa kanya yan pinapatungkol? Di ba? They cannot prove that, mga kapatid. Because that was written by Saint Paul to Timothy in the first century. Sa Corinthians, that was written by Saint Paul to the Corinthians. At alam naman natin, in the first century, for the first 1,000 years, there is only one church that exists, and that is the Catholic Church. So, paano mo yan maangkin? Paano mo yan ma-reconcile na yan ay sinulat ng first century at kayo nag-exist lamang nitong 20th century na, 19th century, 21st century? How dare you to claim that? Isubukan nyo nga umangkin ng isang lupa na wala kayong pruheba. Ano mangyari? Magpapatayo ka ng bahay doon sa lupa na hindi mo pag-aari, na wala kang titulo, wala kang pruweba. Pwede umangkin, mga kapatid. Pwede umangkin tayo, pwede natin angkinin. Pero, we can claim, but what is the proof? What is your proof? Katibayan na ikaw yan yung sinasabi sa Bible. Oh. Kahit yung Roma 16:16, mga kapatid. Ang Roma 16:16, isinulat din San Pablo yan sa mga Kristiyano doon sa Roma, noong first century din. Within pa, wala pa, hindi pa lumalampas sa first century yun. At ang Roma 16:16, na sinasabihan ng Panginoon na San Pablo na magbatian kayo ng banal na halik, ang mga iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ay sila din yung binati ni San Pablo. Sinabihan ni San Pablo doon sa Romans chapter 1, verse 7 and 8. Nagagalak ako riyang sa inyo riyang mga na taga-riyang sa Roma. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Kung balikan natin, nung first century sinulat ni San Pablo yan, anong pananampalataya ang meron sa Roma during those period of time? Meron na bang INC 1914? Wala. Meron na bang Jehovah's Witness? Wala. Meron na bang Baptist? Wala. Meron na bang Mormons? Wala. Meron na bang Presbyterian? Wala. Meron na bang MCGI? Wala. Meron na bang Born Again? Wala. So you see? Angkin ka lang na angkin. Pwede yun. Pero, ang kasunod na challenge is, paano mo mapatunayan yan? At paano mo yan ma-reconcile? Na kayo ay itinatag lamang nitong panahon at yan ay sulunod ng unang siglo. At hindi yan prophecy. May direct nakausap si San Pablo during that time. Okay? Okay? So lahat, pwede angkinin. pwede mo angkinin lahat. Kaso lang, yun nga magiging problema mo. Ano yung katibayan na ikaw yun? Meron bang sinabi ang Panginoon patungkol sa inyo? May pahapyaw ba na sinabi ang Panginoon man lang na patungkol sa inyo? Na meron pang darating? Meron pa siyang susuguin muli? Na para itatatag yung kanyang iglesia? Wala na po, mga kapatid. Kasi ang kanyang iglesia ay matibay, kaya hindi na kailangan pang magkaroon pa ng iba. Kaya kung ikaw may itinatag na iglesia na ang Panginoon, tapos ikaw meron kang sariling iglesia, hindi nakikipag-compete ka pa sa Panginoon. Kaya nga ang tanong ko sa iyo, ginawa mo ba yan? Is it for the salvation of souls? Or is it for the salvation of your pocket? So maybe that is by now, mga kapatid, 7:24.
God bless doon sa mga nag-likes, ilang likes, at saka mga nag-ilang mag-tap ng screen. At maaaring maging yung hindi mag-tap ng screen, pero they considered to at least listen to us or watch us. Nawa ay patuloy tayong gabayan at ingatan ng Panginoon sa araw-araw nating mga buhay. Iligtas niya tayo sa malulubhang karamdaman, sa mga mabigat na mga pagsubok. Iligtas niya tayo sa stroke, sa cancer, pagalingin kung sino man mga karamdaman. Iligtas niya tayo sa mga disgrasya, sa mga sakuna, at sa big one. Iadya nawa tayo ng Panginoon sa big one na sinasabi. At kung gusto nyong idasalin yung magkaroon ng prayer about sa big one, hanapin niyo yung prayer composed by Bishop Roberto Santos para i-adya tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa big one. Meron akong patutuo na napanood doon sa Summer in Visayas, yung babae na nang dumating sa Cebu yung bagyo, mga kapatid, ang ginawa niya prior pa man dumating yung bagyo, doon sa mismong tinamaan na lugar, ang ginawa niya, pinag-pray yung bahay niya, tapos nag-sprinkled siya ng exorcise and blessed salt, tapos nag-pray siya ng prayer of protection. Alam niyo yung bahay nila, hindi inabot ng tubig, ni walang parte na nasira. Ibig sabihin, yung big one na kinakatakutan natin, pwede tayong iligtas ng Panginoon. I-adya tayo ng Panginoon. So, I encourage you to find or research the prayer composed by Bishop Roberto Santos of Bishop of Antipolo. Yung prayer against doon sa prayer deliverance prayer for the big one. Yan, mga kapatid. Kasi whether we like it or not, nakikita ng mga e-books na talagang may mga indication na talagang baka mangyari itong big one na ito, kasi nakikita natin from Mindanao, Visayas, yung lindol. So may tendency na matrigger yung fault line na gumalaw yun. So kapag gumalaw yun, so mga estimated nila mga more than 7 point something magnitude or 8. So hindi natin alam. So let us pray for it na i-adya nawa tayo ng Panginoon doon, mga kapatid. Maging sa mga malulubang karamdaman, at maging doon sa yung kidney failure. Hanggat maaari, lalo yung mga anak nyo, mga kapatid, sa mga anak nyo, napakarami. Ako kung tuwing nakikita ko, napakarami na po ngayong mga dialysis center, mga kapatid, nakikita ko. Nawa, i-adya tayo ng Panginoon doon. At of course, i-correct na rin natin yung lifestyle natin sa pagkain. Kasi hindi rin pwede na parang ipag-pray natin sa Panginoon na iligtas niya tayo doon sa mga ganitong karamdaman, pero hindi naman tayo nakikinig or gumagawa ng parte natin. So sana sa mga anak nyo, yung mga anak nyo na lang. Tapos kasi ang dami na pong mga dialysis center ngayon, mga kapatid. At marami na po akong yung kapatid ko at yung mga kaibigan kami, talagang kapag ma-dialysis ka, talagang yung mga ugat mo bubukol. Tapos kinakailangan yung tubig na intake mo, kasama na yung sabaw, sa isang araw dapat 1 litro lang. So yung intake mo na tubig plus yung mga sabaw na hinigop mo, dapat calculated yun as 1 liter. 1 litro lang. So ganun, mga kapatid. And then, magpapa-dialysis ka para malinis yung dugo. Through a machine, lilinisin ng machine yung dugo mo kasi yung kidney hindi na makapag-function properly. So, iwasan natin, i-research natin. Tsaka yung natural, yung kidney nasisira kung alak, mga pagkain na hindi marapat. Yun ang mga kapatid, reminder lang yun. Of course, para sa akin, para sa mga nakikinig, makasakaling
mag-isip tayo ng aungan. Parang ganun nga. So that is by now, mga kapatid, may God bless us and keep us safe and sound. Salamat sa mga nag-follow at yung like at sa nag-tap ng screen. Si Michael Ator, si Ban, si James Punky, Confidential, Oti Aquino, si Basto Lorte. Yan. At yung mga nag-likes at yung mga hindi ba nag-tap ng screen pero andyan sila, nakisa sa akin. At magiging mga silent supporter ko rin sa Facebook because right after this ay pinapost ko rin ito doon sa Facebook. So that is by now, mga kapatid. Shalom. May God bless us.